Saan man sa kanluran, pareho lang ang pattern na makikita mo. Ang mga taong hindi tubong kanduran ay nasangkot sa pinakamalaking bahagi ng krimen. Okay, at nangyayari ito at hindi naiiba ang Australia. Matagal ko nung binabalaan ang lahat tungkol dito. Bigyan ko kayo ng impormasyon tungkol sa kriminalidad ng mga Sudanese. Okay, karamihan sa mga Sudanese ay nakatira sa Victoria at bumubuo lamang ng 0.1% ng kabuuang populasyon. Pero sila ay responsable sa 1 hanggang 1.1% ng lahat ng mga paglabag. Kapag tiningnan pa ang ibang paglabag tulad ng grabing pagnanakaw sa bahay, 5% lang ang bahagi nito. Oo, bumubuo lang sila ng 0.1% ng populasyon, pero responsable sila sa 5% ng lahat ng grabing pagnanakaw sa bahay. At yun ay para lamang sa mga taong ipinanganak sa Sudan. Ang totoong bilang ng mga taong may lahing Sudanese, dahil marami sa kanila ay pinanganak sa Australia, tulad nito. Pinaalalahanan ko kayo tungkol sa langgawahe. Tingnan ninyo ito. Siyam na batang Sudanese ang lumapit sa taong ito. Hindi kasama sa datos ang mga batang ito dahil malamang dito sila ipinanganap sa Australia. Yan ang ibig kong sabihin na ang totoong bilang ay siguradong mas mataas pa kaysa sa 5% lang. Tandaan, 0.1% lang sila ng kabuuang populasyon, mas mababa pa sa 1%. Sino ang nasa kotse niya? Isang 24 anyos na lalaki ang naroon. Walang pinipili. Siyam na Sudanese ang lumapit sa kanya. Siyam. Tatlo ang bumunot ng itak at tinaga siya sa loob ng kotse. Tumakbo siya pero sinaksak at hiniwa pa rin ng mga itak hanggang mamatay. Alas 8:30 ng gabi sa isang shopping center. Siyam na Sudanese, isang random na lalaki. Dati, hindi ito nangyayari sa Australia. Paulit-ulit ko nang sinasabi ito. Wala tayong kultura ng paglalagay man lang ng rehas sa mga bintana. Pwede mo makalimutang ilak ang bahay mo. Uulitin ko, pwede mong iwanan di nakalak ang bahay at pagbalik mo kinabukasan, wala pa rin nagalaw o nawala. Pero ngayon, itong mga gang, itong mga African gang, ay nananloob na sa mga bahay ng tao. Wala ka ng ligtas na lugar. Ito ang dulot ng multikulturalismo. Paano ba naman nakarating dito ang mga taong to? Panurin mo to. Grabe. Isang 24 na taong gulang na lalaki ang brutal na pinagsasaksak hanggang mamatay ng grupo ng mga siga sa Timog Silangan ng Melbourne. Naging sanhi ito ng takot sa gantihan at iniimbestigahan ng pulisya ang koneksyon sa gang. Crime reporter Gillian Lanturis. Hindi ito may kinalaman sa gang. Tumakas ang mga kabataang siga matapos pagsaksakin at mapatay ang isang 24 anyos na lalaki sa isang brutal na krimen. Nakakita kami ng gulo at naisip ko, Diyos ko, totoo pala ito. Alas 8:30 kagabi sa Marriott Waters Shopping Center, Lyndhurst, nag-enjoy ang mga namimili at kumakain sa banayad at kaaya-ayang gabi. Namimili pa ng last-minute grocery ang isang babae. Nadamay siya sa karahasan habang pabalik sa sasakyan. May binatang lalaki sa likod ko, sa may pintuan ko. Habang nakaupo ako, narinig ko ang sigawan ng Siam o higit pang kabataang Sudanese na lalaki. Nakita ko mismo ang tatlong itak na iwagayway sa hangin at nakita ko talaga silang hinahataw pababa. Nakaupo sa sasakyan ang biktima nang dumating ang grupo ng kabataang lalaki sakay ng puting Hyundai Kona sedan. Hinatake nila ang 24 anyos na lalaki na nagtangkang tumakas ngunit naipit kaya tumakbo na lang siya. Nang naroon ako, natakot ako para sa kaligtasan ko at agad naisip ang pamilya ko. Ang lalaking taga-Clive ay napadpad sa isang pizza shop kung saan siya bumagsak. Naririnig mo siyang parang nabubulunan. Dugo yon. Tinulungan siya ng isang empleyado pagkatapos ay dinala sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay namatay. Nakakalungkot at nakakabigo talaga. Marami akong kilala sa komunidad ng Linton. At tingnan mo ang porma ng mga taong ito. Oo, tingnan mo ang porma. Tingnan mo ang porma ng mga taong ito. Pakinggan mo ang lalaking ito. Paano natin matutulungan ang mga kabataang Sudanese na umiwas sa gang at karahasan? Sa tingin ko, hindi natin kaya at hindi natin dapat intindihin. Deportasyon lang ang solusyon. Piliin ng bawat taong lumabag sa kahit anong batas, dakpin sila at ibalik sa Sudan. Hayaan mo silang magpatayan sa Sudan. Tinutulungan namin ang mga kabataang Sudanese na umiwas sa gang at karahasan. Kailangan mong baguhin ang tanong na to kasi hindi natin kailangan ng mga gang ng kabataan. Para lang yan sa mga kabataang Sudanese. Totoo naman talaga. Walang gang na tulad ng mga Sudanese gang. Masaya kong ituturo kung may mga gang ng Afghan. Masaya akong ituro kung meron mga gang ng Lebanese o mga gang ng Italiano.
Pero wala talaga. Hindi pa naranasan ng Australia ang ganitong uri ng karahasan na nakikita nating ginagawa ng mga taong ito. Tama. Kailangan mong tingnan kung bakit sumasali ang mga tao sa mga gang. Walang puting gang, kaya problema ito. Komplikado ito, di ba? Maraming dahilan, lalo na ang kapaligiran at mababang sosyo-ekonomiko. Mga lugar. Alam mo naman, limitado ang resources para sa mga bata, kaya ang pagbibigay ng mga yon ay makakapigil doon. Kaya, bibigyan kita ng mas maraming tulong. Bibigyan ka ng mas maraming pera. Sinusubukan na ng Amerika gawin yan sa nakalipas na 200 taon. Walang nalulutas ang pera. Problemang kultural ito. Ang kulturan mahilig sa karahasan ay paulit-ulit gagawa ng karahasan. Kahit dalhin mo sila sa paraisong Islamiko, mangtataga pa rin sila ng mga tao roon dahil sa kanilang kultura. May nagsasabi na baka likas na sa kanila. Pero hindi ko alam at wala akong pakialam. Ayoko lang mapagtataga hanggang mamatay. Ayokong may isa pang inosente na mapagtataga hanggang mamatay. Hindi rin ako natatakot pag-usapan ito. Nakakabagabag man ito sa iba. Pero hindi mo sasabihin yon. Kung nakakabababag sa iyo ang mga salitan yon, lalo itong makakabagabag kapag ikaw o kakilala mo na ang makaranas nito. Mangyayari talaga yan. Wala nang pag-asa ang ganitong mentalidad. Bahala na sila. Wala akong pakialam. Nakaugat na sa kultura to. May mga mararahas na gang mula Sudan. Pero tingnan mo ang mga manyakis na dumagsa ng daan-daang libo sa kanluran. Tignan mo sila. Tinititigan ako habang hinihipo ang ari nila. Tinitignan mo yon at hinihipo ang sarili mo habang tinitignan mo yon. Sa wakas, naaresto na siya. Tingnan mo to. Pakinggan mo to. Talagang kakaiba ang gustuhin na magsuot ng burka ang isang 12 taong gulang na babae. Hindi kakaiba. Tingnan mo ang fetish nila. Fetish ito. Gusto niya nisuot ng puting babae ang burka. Parang may nakukuha siyang kapangyarihan. Uy, tingnan mo ito. Napasunod ko ang puting babae na umasal na parang babaeng Muslim dahil na-convert ko siya o kung anuman at pagkatapos ay maisabuhay ang sexual na pantasya niya. 8 buwan na siya sa UK. Talagang kakaiba ang burka. Iminungkahi mong isuot niya ang burka. Isa pa sa mga sinabi mo sa kanya na talagang nakakabahala, talagang nakakagulat. Alam ko ring medyo nag-aalala si Tony. Tinanong mo siya kung may passport siya dahil sinabi mong gusto mo siyang dalhin sa iyong baryo sa India. Tinanong mo kung valid pa ang passport niya para madala mo siya sa iyong baryo. Nang sinabi niyang baka hindi siya payagan ng nanay niya, sabi mo, huwag mo nang alalahanin. Malamang hindi ka na rin babalik. Dahil magugustuhan mo ng sobra ang bansa ko, kaya ayaw mo nang bumalik dito. Pag pinagsama mo lahat ng ito, hindi maganda ang dating. Si Shalom ito, mukhang masama. Inaalok mong dalhin ang bata sa inyong baryo sa India at sinasabi mong hindi na siya makakauwi sa kanyang magulang. Sa totoo lang, Muslim siyang Indian, hindi Hindu. Maraming mga mainstream na Hindu-Indian ang may inis na alam mong inilalagay sila sa parehong kategorya ng mga taong ito. Dahil saan ka man tumingin, ang pangunahing gumagawa kung gusto mong pumili ng pinakamasamang kultura, ito ay kulturang Islamiko. Nasyang dahilan kung bakit mas marami at mas maraming tao ang kumikilos. Nasyang dahilan kung bakit mas marami at mas maraming makabayan ang tumatayo. Kung ayaw ng mga kanluraning politiko na magulo at mag-anarkiya ang kanilang lipunan, dapat silang kumilos at paalisin ang mga ito bago lumala ang sitwasyon. Tingnan sa Polonia, nangyari na ito. Masasabi ko na mas maraming makabayan ang kailangang kumilos ng ganito. Di ba no? Tingnan mo siya. Nagbago ang mainit na ulo ng Muslim nang sabihin niyang di ka matutulungan ng iyong Allah. Gusto niya, nagbago siya ng isip at napagtanto niyang, oops, hindi pala ito England, France o Germany. Ito ang Poland kung saan mababa ang tingin ng mga tao sa kanila. Allah! Poland dito, di ba? Bakit mo nasabi yan sa reliyon ko? Sorry, nasa Poland ako. Mapapalo ako kung susubukan kong maging bayani. Alfombra! Lahat tungkol dito! Walang rasista! Ikaw at reliyon mo, nasa reliyon ka. So, ikaw ay rasista? Eh ano ngayon? At? Dywanów, wszystko w temacie. Walang mga rasista, bahala na! O, so ano ngayon ang reliyon? At ano, lahat ito tungkol sa itong Polonya. Polonya at yun lang, naiintindihan mo?
Jesus Kristo! Lahat ito tungkol doon! Bumangon kayo mga Kristiyano. Bumangon kayo tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nung lumaban sila sa mga krusada. Ang Islam ang kalabang pangkultura. Itong pinakamalaking banta sa kanduraning sibilisasyon. Ito ang nag-iisang pinakamalaking banta. Napatunayan ng mga woke, ateista at mga kaliwa na hindi nila kayang pigilan ang masamang ideolohiyang ito na makapasok sa kanluran. Kaya doon ko iniaasa ang pag-asa ko sa mga Kristiyano, sa Kristyanismo. Sila ang makakagawa nito. Kailangan nilang gawin ito. Maglalatag ka ng alpombra, tapos gagawa ka pa ng isa mula rin sa alpombra. Ano yon? Gusto mo bang magdasal? Gusto mong magdasal? Kung gusto mong magdasal, pumunta ka sa simbahan o sarili mong templo, hindi sa pampublikong lugar. Naglalatag siya ng mga alpombra. Hindi. Wala siyang kahit ano. Wala siyang brief. Hindi. Pupunta ka ba sa simbahan mo? Gawin mo ang gusto mo. Hindi niya alam. Hindi nga alam ng taong ito na ganoon na pala. Ang lugar ng pagsamba ng mga Muslim ay hindi tinatawag na simbahan. Ito ay moske. Ito ang Polonya. Nandito ako! Ito ang Polonya. Tapos na ang diskusyon. Kung nais mo magdasal, kumunta ka sa templo o moske. Kung gusto mong magdasal, sa templo ninyo pumunta. Gets mo? Huwag maglatag ng alpombra dito. Ano ba ito? Kumusta? Pagbati! Magkakantot na ako ngayon. Kung nandito ang lalaking ito, lagulpiin na kita ngayon. Sira ka na. Anong balita? Anong balita? Anong balita? Mamaya na. Hindi ako sasama dahil lalaki ka. Hindi tayo nag-aaway dito. May karapatan tayo dito. Hindi ito katulad sa inyo. Gusto mo pa bang makakita ng iba? Tingnan mo tong lalaking to. Tingnan mo tong Scottish na makabayan na inilalagay sa lugar ang taong ito mula sa ikatlong mundo. Panurin mo to. Itong payaso na to ay naghuhugas ng paa sa gitna ng kalsada dahil magdadasal siya. Nadumihan ng mga paa niya. Muli, ito ay isang ugali mula sa ikatlong mundo. May isang maruming siraulo na woke na magsasabi, ano ngayon? Hindi naman marumi yan. Kailangan pa nating matuto tungkol sa kalinisan ng hani mula sa mga wokestani na may lilang buhok. Panurin mo to. Oo, pare. Anong ginagawa mo? Pampublikong kalsada to. Pampublikong kalsada? Itabi mo yung mga paa mo, gago. Patutulugin kita. Itabi mo yung mga paa mo. Pampublikong kalsada to, pare. Huwag mong gawin yan. Gawin yan sa bahay. Hindi pwede, pare. Kasi kailangan mo kunin, pwede mo ring gamitin ang bulsa mo. Hindi pwede. Ayos lang. Maligayang pagdating. Ayos ba, pare? Ni, huwag kang gagawa ng ganyan. Kapatid, nasa Scotland ka na, hindi na sa India. Nakahubad ang mga paa mo sa kalsada. Hindi, madumi yan. Asti umalis ka, putangin na, papatumbahin kita. Huwag mo akong patawanin. Huwag mong gawin yan. Gawin mo yan sa loob ng bahay. May isa pa ako. Tingnan mo to, itong agresibong migranteng ito sa UK. Itong si broccoli head na lalaki na kukunwaring maton habang sinasabi ng kaibigan niya. Uy, nag-iiba na ang mood mga pare. Mabilis na nagbabagong pananaw ng mga tao laban sa mga mananakop na ito. Kaya huwag kang magpakaunggoy. Tingnan mo siya. Ayun din ang ibang puti. Kaya pala nagpapakatalino siya. Tingnan mo. Tingnan mo to. Huwag kang lalapit sa akin! Pare, huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang lalapit sa akin. Sa mundo! Tara na! Labas. Huwag mong babastusin ang mundo. Ako nga. Siguro, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan ng wika. Arabic kasi, syempre. Hindi ko maintindihan kung ano talaga ang sinasabi niya pero pwede nating ipagpalagay na sinasabi niya, bro, kalma ka lang. Kumalma ka. Simulan mo dyan. Pare. Isipin mo na lang na. Ganyan sila dapat umasta. Pasensya na. Pasensya na. Yumuko ka na lang at magpasalamat na may bubong ka pa. Pinapakain ka. May tirahan ka. Mililinis ka. Dapat kang ipa-deport. Tingnan mo tong taong to. Saan kaya ito? Di ko alam. Baka alam mo. I-comment mo lang sa baba. Anong wika ito? Nawawala ang buhay natin dito. Binuksan natin ang pinto. Sa totoong aliman, mga hayop mababangis. Wala akong pakialam sa opinion nila. Krimen ba ito ng pot? Sige. Mas gusto ko pang magkaroon ng krimen ng pot kaysa mapatayan ng anak kong babae. At sa ngayon, Hinaharap natin ito. Pwede nilang patayin ang anak mong babae.
o gasain ng asawa mo. Wala talagang halagang buhay dito. Basta na lang nilang binubuksan ang hangganan para sa mga taong iniisip na mas mababa ang halaga mo kaysa sa cellphone o pitaka mo, na pwede nilang angkinin ang bahay mo at ipilit ang kultura, relihiyon at pananaw nila dito. Tayo pa ang kailangan mag-adjust dahil kakutsaban nila ang gobyerno. Kaya kailangan natin tumayo rito at sabihin na tama na, sobra na, umuwi na sila sa kanila, palayasin natin sila ng sapilitan. Sa tingin ko Espanya o Kastila yon pero di ako sigurado. Sige, tapusin natin gamit ang magandang video na ito. Ang slogan o sigaw na ito ay nagiging napakapopular. At masasabi ko, talagang nakakahawa ito. Dadadad tayo, dadad. Sino ba si Adam? Adam. Sino ba si Adam? Pwede mong ilapas ang boses mo, bata! Gaya ng sinabi ko, kung ayaw ng mga politiko sa kanluran na bumagsak sa kaguluhan at anarki ang kanilang lipunan, kailangan nilang makahanap agad ng mga solusyon. Hindi ko akalaing makakapaghintay pa ang UK hanggang eleksyon 2029. Pero parang hindi rin gagalaw si Andy Burnham tungkol dito. Narinig ko na mananatili sa posisyon si Shabana Mahmood ayon sa Telegraph, kaya wala ring malaking pagbabago. Posibleng dumami pa ang ganitong mga video kung saan may lilitaw na vigilante at kikilos ang mga makabayan sa sarili nilang paraan. Hindi ko sinasabing dapat nila itong gawin. Sige, hindi ko sinasabing dapat nilang akuin ang batas. Pero sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang? Sige, sinasabi ko lang. Mangyayari yan. At may kutob ako na mangyayari rin yan sa Australia. Makikita natin, gaya ng sabi ng Sudanese na lalaki, nalampas na ako sa yugto ng pagbabago ng isip ng mga tao. Ibig kong sabihin, mas nakatuon na ako sa pagmumulat kaysa makipagtalo at magpaalala sa iba ng kanilang panloob o kultural na problema. Lampas na ako sa yugtong yon. Nasubukan ko na yon sa mga Muslim. Sinubukan ko na yon sa mga Pakistani. Pero napansin ko na napakalakas talaga ng katapatan o indoktrinasyon sa kultura. Kahit mali ka na, hindi pa rin inaamin ng iba. Kaya hayaan mo na lang sila sa gusto nilang gawin. Hayaan mo silang maging kung sino man sila. Ang magagawa natin ay gisingin ang sarili nating mga kababayan at sabihin sa kanila na hindi ito normal. Hindi natin dapat tanggapin yan. Dapat nating ipanawagan muna ang malawakang deportasyon ng lahat ng kriminal. Kailangan nating magsimula kahit saan. Una sa lahat, baguhin ang kultura. Alisin ang lahat ng espesyal na pribilehiyo. Maging yan man ay ang kirpan o halal na pagkatay. O ang burka at nikab o kahit ano paman. Tulad ng pagdarasal sa kalsada. Sabi ng lalaking Polish, umalis ka. Hindi namin ito papayagan. Ayaw namin ito. Ayaw namin na nagdarasal kayo sa publiko. Kaya simulan ninyong ipagbawal yan. At mula roon ay magpatuloy kayo dahil maraming tao ang kusang aalis. Sige, yung gustong umalis ng kusa. Kasi aminin natin, kung papipiliin ka mamuhay ng malaya at komportable sa isang bansang kanluranin, sa gastos ng mga nagbabayad ng buwis kaysa bumalik sa bulok nilang bansa. Ano sa tingin mo pipiliin nila? Kahit bawiin ang kanilang espesyal na pribilehiyo, mananatili pa rin sila rito. Kaya baguhin muna ang kultura. Magkaroon ng nanghingibabo na kontrol sa kanila para ikaw ang magtakda ng mga patakaran ng laro. Ikaw ang magpapasya kung ano ang normal at hindi normal. Kaya naman kailangan maging isang monocultural na lipunan ng Australia at ang iba pang bahagi ng kanluran. Lahat ay nasa ilalim ng nanginhibabaw na kultura. Simula pa 2023, sinasabi ko na dapat sumunod sa kultura ng bansang iyon. At kung hindi ito tugma, pasensya na, hindi namin papayagan yan. Walang burka, walang nikab, walang halal na pagkatay, walang pampublikong pagdarasal, walang kirban, wala lahat. Hindi mo gusto? Umalis ka na lang. Kaya magbabago talaga ang kultura. At pagkatapos, agresibong simulan ang pagpapalis sa mga taong hindi ipinanganak sa bansang iyon at sila ay mga dayuhang kriminal o may nagawang krimen. Sa totoo lang, alam mo ba? Kasama na rin ako sa kategoryang yan dahil si Haris Sultan. Kaya paalisin sila at pagkatapos ay magpatuloy ka pataas. Kung kabilang ka, kahit ipinanganak ka sa isang kanluraning bansa at ipinakita mong hindi ka kayang mag-assimilate at ang katapatan mo ay nasa iyong sariling kultura, paalisin sila. Sa huli, mangyayari rin ito dahil pag kumilos ang pendulum sa kanan,
lalabas pa ang mas maraming solusyon at pulisya. Kailangan nating magsimula ng hindi radikal. Pero kailangan pa rin ng ilang radikal na solusyon at itulak ito sa kanan. Kapag nasigto na tayo ng concentration camp, doon natin ito ibabalik sa kaliwa. Ganon ang iniisip ko.